Hello mga kalikot, nandito ulit tayo mangungulit sa ating channel. May kakalikutin tayo, dalawang solar floodlight. Ayan. So, sabi ng may-ari, hindi daw umiilaw. So, check natin mamaya kung ano yung problema niya. Baka bibigyan tayo ng problema nito. So, bago ang lahat guys, shoutout muna natin yung mga nagsuporta sa ating channel. Shoutout natin si Mirasol Del Rosario, Reynantan, Augusto Filomeno, Waray Waray, One Piece, Sheila May Habilona, Joselito Banyo, Sherilyn Estabilio, Raiden the Explorer na laging nakasubaybay sa atin, Monix Michelle at saka kay Michelle De La Cruz. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Kung gusto nyo yung ganitong mga video mga kalikot, ang pagre-repair, tutorial at troubleshooting, nasa tamang channel ka mga kalikot. Huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at paklik na rin ng notification bell para updated ka sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, simulan na natin siya. Check na natin siya mga kalikot. Ito guys, nakakabit na yung kanyang panel. So okay naman itong kanyang remote. Na test ko na to. Ayan o. Ayan, umiilaw naman kapag pinipindot natin yung remote. So ibig sabihin okay itong remote nya. Ayan o. So hindi ko lang alam kung bakit ayaw umilaw. So ganun rin yung isa. Same sila na ayaw umilaw. Ayan o. So ang gagawin na lang natin, babaklasin natin siya sa loob. Kaso ang hirap baklasin nito guys kasi makapit yung sealant niya. Pero try pa rin natin siyang buksan. Sa panel niya okay naman kasi nagcha-charge. So bali, diskartehan muna natin kung paano natin siya buksan. Ang model pala nito mga kalikot, IP67. Yan. Tapos share ko rin kung paano natin siya buksan. Bali gagamit lang tayo ng lacquer thinner. Try natin siya. Kasi yung isang kasama ko, nilagari niya yung banda sa puwitan niya dito. So parang ang pangit naman tignan. Tapos na-try niya na rin na heater o yung heater na blower. Parang nasunog ata yung plastic niya. So try natin lagyan ng lacquer thinner. Yan, dito muna sa side niya. Ang hirap kasi buksan na ito mga kalikot. So try natin tong lacquer thinner. Tapos mamaya kapag medyo lumambot na yung mga sealant niya, bali tusukin natin ng ganitong tools, yung manipis lang. Yan. So ayan, manipis siya. So ito yung panghiwa natin mamaya dito sa may gilid. Parang mahirap matanggal. Or mamaya guys, try natin yung string ng gitara kung hindi siya obra dito. Ayan, hindi natin mapapasok yung mismong loob niya na gamit nito. So try natin yung string ng gitara. Ayan, buti may available tayo. Aray, shit, talas pala. UPin lang natin para may pasok natin sa bandang gilid. Ayan. So unahin na natin dito. Try din natin to. Parang ang hirap pa rin . So ayan, ang hirap tanggalin mga kalikot. Bali gumamit na tayo ng string ng gitara, pero ang hirap pa rin tanggalin guys. Tapos naglagay na rin tayo ng lacquer thinner. So hindi pa rin lumambot or ano, masyadong makapit yung adhesive niya. Subukan naman natin siya guys dito sa ating hot air. Ayaw talaga matanggal eh. Try natin to.
Mukhang mahirapan tayo matanggal to. Update ko na lang kayo mamaya guys kapag medyo matanggal na natin siya. So yun guys, natanggal na natin siya. So sobrang hirap talagang tanggalin tong salamin niya. May binili kasi tayong ganito, yung pang sikwat. Stainless siya. So sinacrifice ko to. Itong isa. Bali binaluktot ko siya para mas madali na lang yung pagkatanggal natin ng salamin. So ito na yung pangtanggal na natin. Ang maganda niyan guys, siguro hindi pa natin nasubukan. Mas maganda kapag patalimin natin to. Yan, bibili kayo ng ganito guys. Mas madali pala matanggal itong salamin ng floodlight. So first time natin nagtanggal ng ganito. So ito lang pala yung diskarte niya. Itong ginawa natin. So ito guys, sinacrifice ko to. Pero okay lang kasi marami naman akong available. Ayan, bali 5 piraso siya. So at least ito na yung pangtanggal natin. Ang mas maganda siguro niyan, patalimin natin to. Mas madali natin siyang hiwa. Tapos nagamit tayo guys ng hot air natin. Chinik kasi natin sa YouTube yung mga kapwa rin natin technician. So may video na ang pinangtanggal lang lacquer thinner. Pero sinubukan natin siya. Hindi umubra guys, kahit 1 oras ko nang binabad ng lacquer thinner ito. So hindi siya lumambot. Tapos pangalawang option natin, gumamit ako guys ng string ng gitara. Yan, ito siya. Hindi rin umubra. Masyadong makapit itong kanyang adhesive. Tapos pag string siya, ang hirap hilain. Hindi niya nahihiwa. Tapos nung ginamitan natin to guys, tapos yung hot air, mas mabilis lang siyang matanggal. Tapos sabi rin ng may-ari, bahala na daw ako kung maayos ko pa to. Diskarte ko na lang kung paano ko siya buksan. So ito na nga, nabuksan na natin. So ito lang yung ginamit ko guys, tapos yung hot air. First time natin magbaklas ng ganito, at least alam na natin kung paano baklasin ulit kung may magpapa-repair sa atin ng solar na floodlight. So i-check na natin kung anong problema nito. Siguro yung mas maliit dito, kaya siguro ng string or kaya rin tanggalin ng lacquer thinner. Pero ginawa naman natin yung lacquer thinner tapos yung string, pero hindi siya umubra. Lalo na malaki itong ginagawa natin. So check na natin. So siguro mas maganda kapag patalimin to, itong side to side niya, para mas mabilis natin mahiwa. Kasi kaya ko binali ito para pwede siya sa kanto-kanto. Ayan. Kaya naisipan ko na binaluktot ko na lang to para makadaan siya sa gilid. Ayan, para ma-slice siya na ganun. So yun yung ginawa ko. Hindi ko lang din alam kung ano yung pamamaraan ng iba, yung mga kapwa rin nating technician. Hindi ko alam kung ano yung diskarte nila na kung paano tanggalin yung salamin ng floodlight na to. So basta yung sa atin, ito yung ginawa natin. Bali isusunod muna natin yung isa. Buksan na natin lahat. So ligpit muna natin to para isahan na lang yung
pagbaklas natin ng kanyang cover or yung kanyang salamin. Buksan ulit natin tong isa. Kapag medyo nasunog natin siya konti, normal lang naman siguro yun kasi siyempre hot air yung ginagamit natin. Normal na lang siguro kasi kaysa hindi natin maayos. Yung mga malilit na ganito, mas madali lang yun buksan, parang lock lang siya, lalo na yung IP65. So sa mga ganitong IP67, ang kapal ng kwan niya, adhesive, hirap tanggalin sa kwan, casing niya. So ang diskarte natin dito guys, unahin muna natin dito sa may pinakadulo, yan dito, para may pasok lang natin yung ating panungkit or panghiwa ng kanyang adhesive. So kapag nasunog natin siya konti, okay lang naman siguro kasi hindi naman natin mabubuksan to kapag hindi natin ginamitan ng hot air. So antayin lang natin lumambot yung gilid niya, yan, para may pasok lang natin yung pangsundot natin. Kaya dito muna unahin natin na painitan. So nakuha na natin yung diskarte niya, mas madali na lang. Ayan guys, oh, nakapasok na yung ating pang slice. Yan. So mas maganda sana kapag matalim siya. Init ah. So nakapasok na yung pang slice natin, painitan na natin hanggang dulo. Yan. No choice na tayo, hindi rin naman natin to maayos kung hindi mabubuksan itong kanyang salamin. Try ko muna patalimin to guys, para mas mabilis yung pagka-slice natin dito sa kanyang adhesive. So gagrinderin ko lang muna siya. A few moments later. Ayan, pinatalim natin siya. Ayan, ang talas na, oh. Mas madali na siguro ang pagtanggal natin nito. Ayan, talim na, oh. Ang diskarte pala mga kalikot, ipapasok nyo muna to. Kaya sa side na to, ito lang muna yung papainitin natin para may pasok lang to. So ganun pala yung diskarte nun. Tapos kapag nakat na natin hanggang dulo, kailangan ibalik muna kaagad habang hindi pa lumalamig yung plastic. Kasi kapag lumabig na yung plastic, ang hirap nang tanggalin tong pang slice natin. So ganun pala. So at least alam na natin. Tapos ang ginawa ko mga kalikot, dito muna sa ibabaw yung binuksan natin, tapos side to side, pinakahuli dito sa baba na. So ganyan ay pasok nyo muna siya, yan. Tapos steady lang yan. Painitin ulit natin dito para dire-diretso ulit na ma-slice. So ganun yung technique na ginawa natin. Mas mabilis lang siya. Normal lang naman na masusunog natin siya. Hindi naman grabe. So at least magawa natin siya ng paraan, kasi itatapon na lang, 'di ba? Kung sa likod naman natin kasi guys na ibubuksan, ang pangit na. Katulad dun sa ginawa ng kasama ko, binuksan niya or nilagari niya yung likod. Ang pangit tignan, tapos hindi pantay. So mas maganda to, yung ganitong proseso. Ayun guys, oh, mabilis lang. Ay, mainit nga lang. So kailangan guys ibalik ulit natin habang mainit pa yung plastic. Ay sa bagay, bukas na pala dun sa kabila. Pwede na natin siya iangat.
Ayan. Ayan. So dito na lang guys sa ibaba. Yun yung pinakahuli. Una muna dito sa taas, side to side, tapos dito sa baba na. So at least pwede na natin mabuka. Ayan. Nabubuka na siya. Tapos painitin ulit natin yung nandito sa baba. Ayan. Hanggang sa maiangat natin siya. Mahirap talagang baklasin yung malalaki kasi makapal yung nilagay nilang sealant. Kaya mahirap siyang tanggalin. Hindi katulad ng mga maliliit. May lock na ata yung mga maliliit ngayon. Tapos konti na lang yung sealant niya. Habang pinapainit natin, medyo iangat na natin siya. Yan. Hanggang sa tuluyan ng matanggal. So ganun lang mga kalikot. At least alam na natin yung diskarte sa mga malalaking floodlight. So ayun guys, natanggal ulit natin. Ang kapal pala ng sealant nyo, kaya matigas. So okay na, natanggal na natin. Tapos palamigin na lang natin yung ating hot air. Tapos itatago na natin. Para minsanan na lang yung baklas natin sa salamin niya or cover niya. The next day. Good morning guys. Update tayo dito sa ating solar floodlight. Nabuksan na natin siya kagabi. Bali, testerin natin siya. So ito guys, nakasalpak na sa panel niya. Testerin muna natin yung battery. Ayan, may voltahe naman siya. May 4 volts. Ayan o. So yung panel naman yung testerin natin. Yung S plus at saka S minus. So may nare-reading naman tayong 4.4 volts. Yan. So okay siya. Check naman natin yung isang ilaw. Tapos connect rin natin sa panel. So wala siyang ilaw. Lagay natin yung panel. Yan, may ilaw naman siya. Testerin ulit natin yung kanyang battery. Yung battery plus at saka battery minus. May nasusukat naman tayo guys na 3.2. So mayroon namang voltahe lumalabas. Check natin yung panel niya. Yung S plus at saka S minus. Ayan, may 3.6 naman. Tapos tanggalin natin guys muna yung negative ng battery natin. Tapos testerin ulit natin yung kanyang battery. Kahit yung negative lang muna. Testerin ulit natin yung kanyang battery. Natanggal na natin yung negative niya. So may reading siya na 4.0. Yan. So may laman itong battery. Salpak muna natin yung kanyang panel. So umilaw na siya. Testerin ulit natin yung kanyang wire or yung galing sa panel, yung S plus. So ayan, may 6.2 siya na reading sa ating tester. Tapos dito sa board, try natin i-short yung mga terminal ng battery. Tapos yung kanyang linya sa panel para mas lalo pa siyang ma-reset. Pero kailangan nakatanggal yung ating wire sa panel at saka sa ating battery. Yan. Bali i-short lang natin siya dito sa may board. Yan. Tapos dito rin sa kanyang panel. Yan. So ganun rin yung isa. A few moments later. So try natin pagdikitin. Try natin i-on. Pagdikitin ko muna yung or ibalik natin yung negative. Yan, pagdikitin muna natin. Tapos power on natin. Ayan. So gumana siya.
So try natin din yung isa. Ayan, oh. So check ulit natin yung isa, guys. Lagay ulit natin yung kanyang panel. Samantalayin na natin kasi medyo maaraw. Kahapon kasi umulan kaya hindi tayo makadiskarte. So check ulit natin yung kanyang battery. So may nare-reading tayong 3.2. Ayan, kita ba sa camera natin? Yan. Ayan guys, may 3.2 tayong na reading sa ating battery. Check naman natin yung kanyang panel. Yung S plus at saka S. Yung S plus at saka yung S minus. Ayan, may 6.8 siya. 6.8 volts. So okay yung panel niya. Tapos try natin ibalik ulit yung negative. Katulad dun sa kabila. Baka ma-reset siya. Ayan. On natin. So nag-ilaw siya. Ayan. So nag-ilaw siya, guys. So ibig sabihin parang na-stuck lang kasi. Ayan. Power on natin. Ayan. So ganun lang. Off natin. So okay siya. Parang na-reset lang nung tinanggal natin yung mga supply. So okay. Ibalik ulit natin tong tinanggal natin na negative. So ayan. Tapos ibalik na rin natin yung isa. Try natin i-power itong natapos na. Ayan guys. Off. So siguro na stuck lang siya. Ngayon nung tinanggal natin yung battery niya, parang nag-reset. Yan, so okay. Try pala natin siyang i-charge. Itong natapos na natin. Bali ilagay natin yung kanyang panel. So nag-ilaw naman. So charge muna natin, tapos ikabit muna natin yung battery sa kabila. A few moments later. Nakabit na rin natin yung sa kabilang battery. Try na natin. Okay, sabay pa sila, oh. So nagsabay silang nag-on nung pinower on natin. Ayan. Okay na siya, mga kalikot. Problemahin na lang natin kung paano natin siya idikit or ibalik sa dati. Medyo matagal na rin siya nag-charge, mga kalikot. Kapag okay kasi yung isang solar floodlight, kapag tinanggal mo siya sa kanyang panel, kukusa siyang iilaw. So ibig sabihin yun, good siya. So try natin. Ayan. So umilaw siya. Tapos pag binalik natin, mamamatay. Ayan. So try ulit natin sa kabila, pero sa kabila hindi pa naka-charge. So dito naman sa kabila, nilagay natin yung panel niya. Ayan, nagbe-blink yung ilaw. So ibig sabihin nagcha-charge siya. Dito kasi sa kabila kanina, hindi siya nagbe-blink kasi medyo puno pa siya. Puno pa yung battery niya. So ito. Ayan. Try din natin tanggalin. Medyo naka-charge na rin konti. Ayan. So ibig sabihin good yung ating floodlight. Charge muna natin siya. Ayan. A few moments later. Ayan, yung isa kanina, guys, na nagbe-blink. Ayan, steady na yung kanyang ilaw. So ibig sabihin nakakarga na siya. So ito naman yung kanyang panel. Bali tatakpan na natin siya, mga kalikot. Bago natin takpan, linisin ko muna tong mga nakadikit na silicone bago natin siya takpan. So tanggalin ko muna to. Tapos ito. Yan. Linisin ko muna siya bago natin takpan. At saka lagyan na rin natin siya ng silicone. Gamit lang kayo ng cutter. Yan. Yan yung pangtanggal natin. Yan, mas madali siya.
lalo na kapag matalas. So dito naman sa kanyang plastic, mayroon tayong pait. Yan, ito yung panglinis natin ng silicone dito sa may plastic, or pwede rin itong cutter. So update ko na lang kayo guys kapag natapos ko na siyang nalinisan. Papakita ko rin kung paano natin siya lagyan ng silicone mamaya. May ginawa tayo dito guys, yung itong negative ng galing sa battery, bali ilalabas natin siya. So gumawa tayo ng butas dyan, ayan. Tapos kumuha rin tayo ng positive dito, tapos ilalabas rin natin, pero lalagyan natin siya ng shrink tube para hindi magkadikit yung positive negative natin sa battery. Kasi ang problema nito mga kalikot, parang nireset natin siya nung tinanggal ko yung negative ng kanyang battery, tapos pinag short ko siya. Nung pinag short ko, kumbaga parang na-reset siya. Tapos nung binalik ko na yung negative ng ating battery, saka lang gumana itong mga ilaw niya. Kumbaga siguro parang na-stuck kasi siya. So siguro na-stuck rin yung battery niya, parang ganun. Kaya tayo naglagay ng ganito guys, para kahit hindi na natin baklasin itong cover niya, kasi mahirap nga baklasin yung cover niya, ilalabas na lang natin yung mga wire niya, para pag magkaroon ng problema or nag-stuck up ulit siya, dito na lang tayo sa labas dito na lang tayo sa labas to troubleshoot, or dito natin siya i-reset. So ganun yung ginawa ko guys, para hindi na natin baklasin yung cover niya dito sa harap, kasi mahirap matanggal yung cover niya sa harap. Para pag nagkaroon ng problema, dito na lang ako mag troubleshoot, or dito na lang ako magre-reset kumbaga. Kasi wala namang problema sa mga ilaw niya, wala rin problema sa mga SMD resistor niya, diode, yan, at saka capacitor. So wala akong nakitang sira niya. Kaya gumawa ako ng ganito guys, ayan. Tapos pwede rin natin siya matester dito kapag kunwari nag-stack up yung kanyang battery, pwede natin sundutin para magising yung kanyang battery, parang ganon. So pwede rin natin gagawin yan dito sa labas. Parang in advance ko na para syempre nakakaya naman sa may-ari, baka bumalik yung sakit niya. So bali dito na lang ako magto-trouble sa labas, hindi ko na babaklasin itong salamin niya. So nagets nyo ba? So ganyan yung ginawa ko guys. Tapos itong negative na may dugtungan, lalagyan ko na lang siya ng shrink tube. So ito siya, para hindi magkadikit yung positive negative natin. Minsan kasi guys, kapag matagal hindi ginamit itong floodlight, minsan parang nag-stack up yung kanyang battery dito sa mismong board niya. Kaya katulad nung unang kuha natin nito, wala talagang ilaw, hindi mapapailaw. So nung nireset natin siya, yun nga, pinag-short ko lang yung positive negative dito sa board, na hindi nakakabit itong supply ng negative sa battery. Siyempre kapag pinag-short natin yan, siyempre mag-spark siya kasi nakalagay itong negative niya. So kailangan tanggalin muna itong negative or sa positive. Same lang naman yan. Tapos pinag-short ko lang. So yun yung ginawa ko para umilaw siya. Tapos ilabas natin to, at saka itong pula. Ayan. So ayan guys. Tapos lagyan ko na siya ng silicone mamaya dito para sarado siya. So dito na ako magre-reset kapag nagkaroon ng problema. Masyadong mahaba. So ayan, ganyan siya. Hindi ko lang din alam sa mga ibang gumagawa na technician kung naka-encounter sila ng ganito. Yung okay naman lahat, kumbaga parang stock up lang siya. So yun lang yung ginawa ko, wala tayong pinalitan. So okay, takpan na natin.
or linisin ko muna itong isa. Yan. Tapos sabay-sabay ko na siyang lagyan ng silicone. Siguro nagets nyo naman dito. Okay na tong isa. Lalagyan na lang natin siya ng silicone. So ito naman yung linisin natin, tapos ganun pa rin yung gagawin natin guys. Katulad nung isa. A few moments later. Bali lalagyan na natin siya ng sealant mga kalikot. Nakabili na yung may-ari ng sealant. Yan. Bago natin takpan, testing muna natin sa kanyang panel. Kung okay na lahat itong dalawa. So try natin. Ayan, nakasalpak na yan. Ayan guys, nagcha-charge siya. Try natin i-on. Ayan. Off natin. Auto natin. Ayan. So try natin takpan yung kanyang panel. Yan, bali takpan natin siya kung iilaw. Ayan, so umilaw naman. Tanggalin natin. So namatay siya. So okay. Try naman natin yung isa. Ayan, nagcha-charge din siya. So try natin i-on. Ayan. Off. Yung 3 hours back. Ay, naka-on pala doon. Naka-open yung kanyang panel. Auto natin. Ayan. So try natin din takpan. Yan, nag-ilaw na doon. So kapag madilim kasi mga kalikot, na-detect ng panel na madilim, iilaw to kasi naka-auto siya. Yan, pwede natin i-off. Saka lang gagana yung 3 hours, 5 hours at saka 8 hours. Yan o. 3 hours natin. Ayan. 5 hours. 8. Yan, kasi may takip na yung kanyang panel. Saka lang gagana itong 3 hours, 5 hours at saka 8 hours. Kasi naka-auto siya. Tanggalin natin yung takip. Ayun. So, okay na lahat mga kalikot. Bali, takpan na natin siya. Lagyan natin siya ng sealant. Set up lang natin tong dulo ng sealant natin. Patulisin natin siya na flat. Para mas maganda yung lapat niya dun sa may floodlight natin. Bali ang lalagyan lang natin dito sa may gilid na to. Yan. Yan, paikot. Nilagyan natin siya ng pampabigat para makompress lalo yung salamin niya. Pag tuyo niya, pwede na natin ibigay sa may-ari. Tapos yung nilagay nating wire dito sa labas, yung pang reset natin kung sakaling masira ulit. Yan, nilagyan rin natin siya ng sealant. So okay na siya mga kalikot. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating floodlight IP67. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at pa-click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.